Let's all stand and turn your Bibles in the book of Ecclesiastes. The book of Ecclesiastes chapter 9. The other Sunday, ay binuksan po natin yung chapter 12. Now we go to chapter 9 of the book of Ecclesiastes. We'll begin reading from verse number 7 down to verse number 10. And then we will take a look to another passage in the New Testament from the book of Colossians. From the book of Philippians, chapter 2. Okay? And pero later on na po natin bubuksan yan. All right, let's go to the book of Ecclesiastes, chapter 9, beginning from verse number 7. If you are there, say aloud, amen. All right. Go thy way, eat thy bread with joy, and drink thy wine with a merry heart, for God now accepted thy works. Okay? This is these are words from Solomon. So yan ang sinasabi ko sa inyo kanina na kailangan yung maunawaan yung custom and tradition. Okay? Kasi lalong-lalo na mention dito yung wine ni Solomon. Sasabihin nyo na naman ngayon na mga uminom. Sabi ko sa inyo, hindi naman bawal ang alak eh. Diba? So yan, sinasabi ko sa inyo. Kaya sinasabi ko po sa inyo, let us all be intellectual in interpreting the Bible and understanding the Bible. Okay? Hindi to, mga kapatid, biro, hindi to. Si Solomon nagsasalita. Alam niyo naman si Solomon, mga kapatid. Magtatanong pa kayo kay Solomon kung bawal ang alak. May 700 wives to. And 300 concubines. Sige nga. Sabi nila, bakit si... I forget, Rahab, you see, tinago niya yung spy ng Panginoon. You see, hindi siya kinondemn doon sa pagtatago, nagsinungaling siya. Yung pagsisinungaling pa ang bibigyan ng diin ng Panginoon na samantalang hostess nga siya, samantalang harlot nga siya. Kung meron man dapat siyang unang-unang i-condemn, ay yung pagiging harlot ni Rahab, at hindi yung pagsisinungaling niya ng ganun lamang. Yeah. So, there's so many things that you need to understand the Bible. Okay? Kaya huwag kayong basta-bastang magsasabing, kailangan to. Kita mo na hindi naman bawal. Baka yung makikita mo na dito, may marijuana, hindi pa rin bawal. Alright, verse number 8. Are you with me? Let thy garments be always white, and let thy head lack no ointment. Live joyfully with the wife whom thou lovest all the days of the life of thy vanity. Sabihin niyo naman dito, whom thou lovest. Ibig sabihin, maraming wife, pero sino sa kanilang pinakamamahal mo? Meron na naman kayo nakuha na, no? Kay Solomon. See, which he hath given thee under the sun, all the days of thy life, or all the days of thy vanity, for that is thy portion in this life, and in thy labor which thou takest under the sun. Okay, now you understand what Solomon is telling us? Okay, you make a blast while you last. Make a blast while you last. You see, that's the old saying, mga kapatid, na parang habang nabubuhay ka, enjoy your life. See? Enjoy your life. Okay, 10. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. You see, yun ang magandang principle dito, mga kapatid. Dapat natin bigyan ng pansin. Hindi yung wine at saka yung wife. Okay? Alright, tayo muna isang daling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, sa buhay ninyo, lalong-lalo sa mga estudyante na pumapasok po ngayon sa school. Please, O God, tulungan niyo po ang mga batang ito na mag-excel, na mag-glorify ang inyong pangalan. Mag-i-excel po sila hindi sa kanilang sariling galing, kundi dahil sa inyo pong wisdom na pinagkakaloob sa kanila, Panginoon.
Pagpalain niyo po ang mga bagay na ito na magabayan po namin ang mga estudyanteng ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? Na sino mga estudyante rito, would you please stand? See that? Good night. See that? Kita mo mga estudyante rito, mga kapatid. Now, kayo mga nakatayo ngayon, ang tanong ko sa inyo, alam nyo ba ang gagawin nyo habang estudyante kayo? See that? Now, listen. Imagine kung hindi nila alam ang kanilang gagawin. Estudyante sila, mga kapatid. Look how the world will influence them. And what's gonna happen kapag in-entertain nila ang wisdom ng world, ng earth na ito, ng mundong ito. See? Thank you. You may be seated. See, the point here, mga kapatid, is you have to make use of your time. Lahat ng panahon, lahat ng galing, lahat ng ganda, lahat ng pagtatagumpay ay pinadadaan po yan, pinararanas, pinapakita sa lahat ng tao. Hindi lamang ho yan pinapakita, mga kapatid, sa mga taong may yaman na, may pinag-aralan na, at mga matatalino kuno. Pero ang sabi ng Biblia, time and chance is very important. It happened to them all. Okay? Now, the point here, mga kapatid, makikita nyo rito sa chapter 9 of the book of Ecclesiastes, verse 7, 8, and 9, makikita nyo yung pinapakita ni Solomon, yung buhay na masigla while you are young. You see? So the point is, I don't know about you, but as far as I'm concerned, okay, as far as I am concerned, I wanna die young at my old age. Mahirap bang unawain yun? I wanna die young at my old age. Mamaya na lang. Maunawaan nyo rin yan mamaya, mga kapatid. So Solomon, you have, what we have here is a statement of Solomon. You see, Solomon wants everyone to enjoy your life. Make use of your life. Make use of your time. Lahat po ng mga bagay dito pinapakita ni Solomon, sige, enjoy nyo yan. If God has given you time, use it. If God has given you itong panahon na ito, use it. Gawin mo yung time na yon, gawin mo yung panahon na yon, nakapakipakinabang. You see? So you understand the question now is not how old are you, but how do you feel at your age? See? Yan ang tanong ngayon eh. Anong nararamdaman mo sa age mo ngayon? Yan, hindi yung tanong mo, ilang taong ka na? No, hindi. Anong pakiramdam mo ngayon sa age mo? You believe that? So you're still young, Brother Joe? Yeah. See? Mga kapatid, yun ang ano ngayon eh. Yun ang tanong. Hindi yung tanong yung kung ilang taong ka na. Ang tanong ngayon is, anong nararamdaman mo sa age mo? Anong pakiramdam mo? Are you still young? Now, if you're still young, what are you doing? How you been too? See, that's a question. Kaya dapat maunawaan po natin mabuti, mga kapatid, kung ano yung binibigay ni Solomon. Kaya kung sinasabi ito as an introduction sa mga estudyante, you see, I want you to make use of your time. Gawin yung kapaki-pakinabang ang inyong panahon, ang inyong oras. Okay? Now, kaya nga sabi ni Solomon dito, mga kapatid, itong mga bagay, 7, 8, and 9. Sa 9, makikita mo, live joyfully with the wife whom thou lovest. Halos lahat na po dyan, sinabi ni Solomon, yung nararanasan ng tao. Because sabi ni Solomon, it's all vanity. It's all passing. It's all fleeting. Hindi tatagal yan. Dadaan lang yan. Pero pagka dumaan yon, anong meron ka doon sa dumaan na yon? Na-enjoy mo ba yon? Ngayon, linggo, na-enjoy mo ba yung linggo? Wag naman sanang lumipas yung linggo na sasabihin mo, ay, sayang.
Lunes na naman. You understand what I'm saying? All right. Bahala ka na muna sa kanya. I'm dealing with the students, Brother Joe. So, you understand that? Kaya makikita nyo mga kapatid, importante na maunawaan po natin ang binibigay, ang pinapakita sa atin ng Panginoon. Ako yung papasalamat. I'm thankful to this book, kapatid, the book of Ecclesiastes. I'm thankful to Solomon that he wrote not only his principles, but his experience and how he defined the world. You see, what the Bible says is that Solomon was the wisest man on earth that ever lived and the richest man in the world that ever lived. So makikita niyo mga kapatid, lahat yan na naranasan ni Solomon, and he wrote his principles in life. Principles na nagsasabing do's and don't. Ito yung mga bagay na dapat mong gawin, ito yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. Salamat na lamang na sinulat ni Solomon yan. And not only that, sinabi niya, may batayan, he's got basis on his principles. Because he also wrote in the book of Ecclesiastes his experience. That's why he made his conclusion in chapter 12. You see, para sa hindi pa nakakakilala sa inyo, nakakita sa inyo, all right, you turn your Bibles in the book of Ecclesiastes chapter 12. Okay? Chapter 12 of the book of Ecclesiastes, verse number 13. Okay? Verse number 13. Ano sabi ng Biblia? Let us, the what? See the conclusion of the whole matter. Now, listen, hear me now, bago natin tapusin yan. Sabi ng Biblia, mga kapatid, si Solomon, nakita niya, while he was telling us about his experience in life, he said, vanity of vanities. Talagang walang matitira, lahat lilipas. Ngayon maganda, bukas hindi na. Ngayon mabuti yung kaibigan mo, bukas hindi na. Wala kang permanenteng kaibigan. Now, but you understand, mga kapatid, makikita natin, he came into conclusion and he gave this conclusion. At sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter. What was his conclusion? Fear God. Because fear God gives what? According to his principle. If you can remember. Fear God. Where do you get wisdom? By fearing God. You see, kaya nga mga kapatid, sabi niya, fear God. Kasi sa pag nagkaroon ka ng pagkatakot sa Diyos, diyan ka magkakaroon ng wisdom. At si Solomon namuhay mga kapatid na napakatagal at nagkaroon siya ng mga experience, grabing experience sa buhay. Pero kung paano niya na-overcome mga kapatid, makikita niyo, because of God's wisdom. At ipinapakita rin ni Solomon, he was thankful for God's wisdom that God has given him. When he asked wisdom, like James, if you lack wisdom, what? Ask God. Okay? And God will what? Give you liberally. Walang bayad. According to what you need. Eh, kung matutulog ka rin lang naman sa service, hindi ka nabibigyan ng Panginoon ng wisdom. Kung matutulog ka naman, wala ka namang paggagamitan ng wisdom, paano ka bibigyan ng Panginoon? You see, he was installed as a king, kapatid, when he asked wisdom. Sabi, hindi ko kaya ito, Panginoon. Bigyan mo ako ng wisdom. Right at the very start of his kingship, kapatid, his kingdom, kinailangan niya ng wisdom. Di ba? Naalala niyo yung dalawang babae na nagkakaroon ng kaguluhan dahil sa bata. Alright, wala tayo pumunta ron. Pero sinasabi ko, kapatid, napakagandang wisdom. The fear of the Lord is what? Why Solomon said, here now, the conclusion of the whole matter, what? Why he said fear God? Because fear is what? The beginning of wisdom. That's it. Kailangan kilalanin ninyo, Bible niyo, mga kapatid. That's Solomon. It's all Solomon, mga kapatid. You see, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and what? Keep His commandments. Pinapakita ni Solomon, yaong may pagkatakot sa Diyos, iniingatan niya. Pag sinabi, keep His commandment, he is abiding in it. He's doing it. Ginagawa niya. It is not just about fearing God na parang natatakot ka sa multo. No, because when God says, okay, don't, and do. Okay? If you do not do what God said do, then you've got to fear God. Because something's gonna happen. And you will not like it.
Di ba? Pag sinabi ng Panginoon, gawin mo ito, at huwag mong gawin ito, etong tandaan niyo mga estudyante, kasi pagdating niyo sa campus, school campus ninyo, maaaring matitem kayo na gagawin niyo ang ayaw ang sinabi ng Panginoon na huwag mong gawin. And then, gawin mo, yung sinabi ng Panginoon na gawin mo, yun ang hindi mo gagawin. Doon si Solomon nagsasabing natatakot, matakot ka sa Diyos. Pag hindi mo sinunod ang Diyos, matakot ka sa Diyos. That's why the Bible says here, the conclusion of the whole matter is to what? Fear God. And what? To keep is to do. Not to store. Did you get that? To keep is to do and not to store. Okay? Wag itatago. Kinakailangan gagawin mo. Bakit? Yun ang magsisecure sa iyo, yun ang magpapalaya sa iyo, yun ang magdadala sa iyo sa tugatog ng tagumpay. Alright? Now, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. I don't know if you believe that. Alam ko yung iba mga kapatid, pag tinanong mo to sa mga kurakot sa gobyerno, no, hindi yan. Wala yan. Kasi naalala ko yung sineran ko. Noong araw, nag-involve siya isa siya sa mga Ram Boys noong araw. Nakausap ko siya ng personal, nagtahan ko sa office, at pagkatapos amin mag-usap, may dumating na mista niya rin. Sabi ko sa kanya, narinig yung mista niya, silang dalawa na kinakausap ko, sabi ko, alam niyo po, the Bible is the answer. Sabi ng mista niya, ay, oo. Tama yan. Yan talaga. Totoo yan. Ano sabi ng mista niya, yung kinakausap ko, which is nagpapakilalang Baptist siya. Sabi niya, yeah, pero ang tagal eh. Kaya ang gusto nila, mabilis ang pagbabago. Kaya kinakailangan ng armas. Kinakailangan ng revolution para madali ang pagbabago. Madali ang pagbabago, pag nabago mo, madali uling magbago. Bakit? Walang root, walang ugat, walang pinagmula na maganda. Sabi ng Biblia, it must be rooted in the Word of God. See, nakita niyo yung puno na tumubo lamang mga kapatid sa batuhan, madaling bumagsak. Bakit? Hindi rooted mga kapatid. But if it is deeply rooted mga kapatid, yun ang matibay. See? Now, so you will notice mga kapatid, sabi ni Solomon, this is the whole duty of man. Now listen, I like it in verse number 14. Okay? Ito magpapakita kung ano ang resulta ng ginawa mo. For God what? Shall bring every work into judgment. With every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Okay? Kung talagang yan ay bunga ng pagkatakot mo sa Diyos, makikita natin yan bandang huli. Kung yan ay bunga talaga ng wisdom ng Diyos, makikita mo ang bunga niyang bandang huli. So it is important. So remember, etong words ni Solomon, mga kapatid, napagandang bigyan natin ng pansin ito. Habang nandito po tayo, kayo mga estudyante, just imagine, mga estudyante, mga tumayo kanina. Napakarami ninyo. Just imagine that you will be in the school campus with the mind of Solomon. With Solomon's intellect. You see, with his principles. Kaya pinapabasa ko sa inyo, kung natatandaan nyo, nung nakaraan, sabi ko sa inyo, read at least one chapter. Just read it. Para may baon lang kayo sa school. May baon kayong prinsipyo ni Solomon. Di ba? Pinupost nyo nga yung mga prinsipyo ko eh. You see, how much more si Solomon, kapatid? You see? Pero sigurado ko naman yung prinsipyo ko galing sa Diyos yun, mga kapatid. Pero si Solomon din, kapatid, galing doon. How about that? Now, kung sakali mo i-post nyo yung aking principle, bago nyo i-post, isipin nyo mabuti. Yan talaga ang daladala nyo pagdating sa school. See? So, makikita natin, pagdating dito mga kapatid, sinasabi ni Solomon, back to chapter 9 of the book of Ecclesiastes,
Pinakikita nyo, while you're young, all right, while you are here, enjoy, 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 enjoy. But it doesn't mean na ikaw nasa party lagi. No. Ibig sabihin, to enjoy is to enjoy your time. Make use of it. Now, you cannot enjoy your life if you're wasting your time. Come on, talk back to me if you can. Diba? Hindi mo may enjoy ang buhay, kapatid, kung kuniwaldas mo lamang or wala kang ginagawa sa panahon mo. You've got to make use of your time. What are you doing? Kaya nga, kung mapapansin nyo, no nakaraang linggo, binigyan ko kayo ng schedule. Bagamat hindi yun ang talagang susundin ninyo, pero ang ibig ko sabihin, pwede kayo mag-insert doon. At least, ngayong panahon na ito, uso naman yung insertion. Yeah? Maglalagay kayo doon, alin pa doon ang dapat yung gawin, alin pa doon. Now, nakarating na tayo sa school, di ba? Alright, now here's Solomon. Ito na ngayon, kapatid. Whatsoever, in verse number 10, okay? Verse number 10, yan ay pagkatapos sinabi ni Solomon na, for that is thy portion in the life, or in this life, and in thy labor which thou takest under the sun. So habang nandito ka nabubuhay, that is your portion. Yan talaga ang dapat mong gawin. You have to enjoy your wife. Kung may wife ka, enjoy with your wife. Enjoy your wife. You see, kapag ka ikaw ay may ginagawa, enjoy mo yung trabaho mo. That is thy portion. Ibig sabihin, thy portion, yan talaga yung papel mo, yan talaga yung gawain mo. Alright, are you with me? Nasundan mo ako? Alright, verse number 10, whatsoever thy hand findeth to what? To do it with thy might. Do it with thy might. Doon muna. Kapatid, listen now. Huwag mo sasabihin na salamat naman. Wala naman ang kamay ko mahanap na tatrabahuhin eh. Kapatid, you're just wasting your time. You're not enjoying your life. You see, kapatid, sinasabi ni Solomon dito, whatsoever thy hand findeth to do. Huwag mong isipin lamang doon anuman ang nakikita ng kamay ko. Wala namang mata mo, ang kamay mo eh. Anumang dapat trabahuhin ng kamay mo, in other words, ang implikasyon nito ay hindi tayo nawawala ng trabaho. May trabaho tayo na dapat nating trabahuhin. At kung anuman tinatrabaho mo, ilagay mo doon ang puso mo. Ilagay mo doon ang sarili mo. Kung estudyante ka, ilagay mo ang puso mo sa pagiging estudyante mo. Huwag mong ilagay ang puso mo sa kalokohan mo. Huwag mong ilagay ang puso mo, ang kamay mo sa ibang trabaho, maliban sa trabaho, sa pag-aaral mo. Do you understand? Now, kaya sinasabi ko, kung ikaw ay nasa campus, ano ang dapat mong gawin sa campus? Okay? Sinabi ko na yun na nakaraang linggo. Alright? First thing dapat mong gawin, magpakilala ka na ikaw ay isang Kristiyano, Baptist pa. Lalong-lalo na ikaw ay membro ng church na ito. Okay? Now, narinig nyo kanina, ang patutuo mo, it's not about me, it's about God. You see? Now, sinasabi ko lamang na in this church, kapatid, nabibigyan kayo ng tamang pagkain. At dito, inaaral natin. May mga dietitian tayo rito. Si Tricia, dietitian. Si Cecil, dietitian. And yung iba sa inyo rito, dietitian. Nandadaya kayo sa inyong pagkain. You know. And, but anyways, so, you understand, in other words, kaya ko nababanggit yan mga kapatid, ang nire-resolve natin dito, hindi yung nagpi-please ng flesh. What I'm giving you is not the food that is pleasing to your flesh, even to your eyes. Masarap lamang tignan, masarap kainin kasi laging matamis. See? Now, pero ang sinasabi ko sa inyo, kapatid, I'm sure, kapatid, na sinasabi ko na every time, sinasabi ko yan sa Panginoon, Panginoon, ibigay niyo po ang tamang mensahe sa akin kasi every time natatayo ako sa pulpito, gusto kong maibigay sa mga anak po ninyo ang tamang nutrients ng pagkain. You see, makamtan nila ang nutrients. Merong
bagamat parang mukhang hindi magandang tignan, parang medyo masakit, mahirap lunukin, pero at least, pag nalunok nila, magkakaroon ng epekto yung mga nutrients na nandoon sa salita na yon. Are you getting the point, mga kapatid? Now, listen, kaya nga mga kapatid, kayong mga nandito, sabi ko sa inyo kanina, ayoko kayong maging ignorante na magmukhang parang walang alam pag nasa campus na kayo. Ipakita nyo, maaaring wala pa kayong alam sa ituturo ng teacher ninyo, pero meron kayong alam na pwede yung ituro sa teacher ninyo na yun mismo ang maging pangunahin. Listen now, you are going to your school with God's wisdom. I don't know. Sana mag-excited kayo doon. Pupunta ako sa school, wala pa namang akong naririnig na turo ng teacher ko, pero meron na akong turo galing sa Diyos. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, anong unang gagawin ninyo? Kausapin nyo na yung teacher ninyo. Can you still remember that? Talk back to me if you can. Say it louder. Okay? Kausapin nyo. Ako, nalulungkot naman ako doon sa pagpataas ni Brother Rick ng kamay kung sino nang gumawa noon. Oh. Kunti-kunti lang nakapagtaas. See? Kunti-kunti lang nakapagtaas. Nininervyos kayo pagka teacher nyo ang kausap ninyo. Nakakahiya bang sabihin na anak ka ng Diyos? Ha? Samantalang yung iba hindi nahihiyang mag-itsurang anak ng Diablo. Hindi man sila nagpapakilala ng anak ng Diablo, pero itsura nila ganun. Yeah. Yung iba hindi. Listen, alam niyo ba kung para saan ng tattoo? Tattoo is a mark. Kaninong marka yan? Sinong nilagay nyo dyan sa tattoo ninyo? Di ba pangalan ng minsan pangalan ng anak ninyo? Kasi naalala ko si Dexter, may tattoo niyan. Si Pastor Dexter, may tattoo yan. Nandiyan yung pangalan ni Jingoy, tsaka isa pa, Jude. You see, sabi ko, ang lakas ang loob mo maglagay ng mga pangalan na yan sa katawan mo. Lahat bad record yan. Si Jude, nagpakamatay. Si Jingoy, nakakulong ngayon. But anyways, No, hindi po ganun ibig sabihin, mga kapatid. Ha? Yeah, naka-live tayo. Yeah. Pero totoo naman, di ba? Hindi ko naman sinasabing bad. Sinabi ko lang nakakulong, di ba? Okay, pero si Judas, nagpakamatay talaga, di ba? Okay, kakalain mo kung sino itinatato mo sa katawan mo? Oh, nilalagyan mo ng tatak yung katawan mo na hindi mo pinag-iisipan. Ngayon, binibigyan kita ngayon ng isang trabaho na pinag-iisipan. What's wrong? Nakakahiya ba, mga kapatid? Narinig natin yung mga awitin, I'm not ashamed of the gospel of Christ. Di ba, may kumanta rito? Andito ba yung kumanta noon? Sino kumanta rito? Nandito. No, I'm not ashamed. Nagsolo rito. Charmaine, nandyan? Asan? O, tinan mo, hindi na nagsimba. See? Now, ang tanong ko ngayon, pag kinanta mo ba yon, ano nakakaya? Kung magpapakilala ka sa teacher mo, ma'am, ako po ay isang Baptist, ako po ay Christian, I know the Bible, at ako po ay nagvo-volunteer na bago magsimula ang klase natin, ipagpipray ko po ang pagtuturo nyo. Ipagpipray ko na magturo ka ng tama at ipagpipray ko ang pagtuturo mo na bibigyan ka ng Diyos ng wisdom at ipagpipray ko rin na ang ating mga estudyante, ang mga classmates ko na sila ay mag-behave habang nagtuturo ka. How do you like it, man? Sinong matinong teacher ang aayaw dyan? Sino sa mga estudyante na mananalangin na gagawin niyo dyan? May I know right now, hindi pa ito invitation. I want to see your hands. Put your hands in the air. Messi, nakikita niyo ba ito mga men? Kung sino nagtataas? Mga babae. Kukunti lang ang mga lalaking may... Stand up.
Yung nagkukumit, Pastor, gagawin ko yan. Alam ko, hindi ako sanay sa ganyan, nahihiya ako, pero ngayon malakas ang loob ko, gagawin ko yan. O, napilitan kayo, wag lang kayo mapahiya. Alright? Sa dami ng estudyanteng tumayo kanina, ito lang ang may simple lang. Kayong mga nakatayo, alright, simple lang gagawin ninyo. Kausapin nyo right at the very start, bago magsalita, salubungin nyo na kaagad. Good morning, sir. Good morning, ma'am. See? Magpakilala kayo. I'm Schwarzenegger and... no, pakilala kayo. Pagkatapos mo pakilala, ako po'y Bible believer. I'm a member of the prestigious the Baptist Church of Taguig, the only Baptist church in the Philippines, the only Baptist church in Taguig, and ako po ay nag-volunteer na bago tayo magsimula ng klase, ipagpipray ko po kayo at ang aking classmates. Wala po pag-uusapan tungkol sa religion. Okay? Ngayon, pag magpipray na kayo, sabihin nyo, Panginoon, salamat po na sa oras na ito, binigyan nyo ng pagkakataon ng mga estudyante ay makarinig ng panalangin ito na patungkol sa ang mga tao'y makasalanan at hinatulan patungo sa impyerno. Romans Road, kapatid. Ngayon, pag natapos nyo na yung Romans Road, sabihin nyo na, bago ko po tapusin ang panalangin, sumabay na po kayo sa panalangin ito. Dakilang Diyos. Tinatanggap ko na kayo makasalanan. See? So, you understand? You pray. Pangalanan mo yung teacher, siguraduhin nyo na bago kayo. Kayong mga nakatayo, kasi yung mga nakaupo, wala silang para manalangin. Okay? Kulang sila sa portion ng banal na Espiritu para sila'y manalangin. Okay? Now listen, ito sabihin nyo, kausapin niyo, alamin nyo muna ang pangalan. Hindi yung nananalangin na kayo, Panginoon, dinadalangin ko po ang aming teacher na si... Ma'am, ano nga po yung pangalan nyo, ma'am? Sakol-sakol. Wag. You see, alamin nyo ang pangalan, alamin nyo ang classmates ninyo. Wag isa-isa yung classmates nyo. Alam ko 70 ang member ang class. Kapatid. But you pray for them. Okay? Panginoon, bigyan nyo po ng tamang behavior mga classmates ko. Sino man po sa kanila rito ang magpasaway habang nagtuturo ang teacher po namin na si ma'am at si sir na ganito, patayin nyo po, Panginoon. No, okay? So, you behave yourself, pakita nyo yung concern ninyo. Alam mo, sasabihin ng teacher ninyo, pagkatapos niyan, bukas uli, See? Thank you for your prayer. Now, sabihin nyo sa kanya, ma'am, 2 minutes lang. Huwag nyo nang pahabain ang gusto. Kasi, magtuturo yan, ikaw din ang lugi, yung teacher hindi. Okay? Wala ka natutunan sa klase. Alright? So, kaya kinakailangan sa kung ano yung pinagpaalam mo, yun ang gagawin mo. You understand? Alright. Be seated. Aasahan ko yan. Hanapan ko kayo ng result. So, isang araw, kayo na ang hahanapin ng teacher ninyo. Okay? Mamaya, pag may nagpapasaway, ikaw, hindi mo ba narinig yung panalangin ni, So, kaya sasabihin ng teacher ninyo, kita mo, kaya kailangan nating magdasal. Sabihin mo naman sa teacher nyo, tama po yan, ma'am. Tayo po'y magdadasal pagkatapos nating manalangin. See? Now, another one, listen. While you are in the school, all right? Mabuti na alala ko ito nung nakaraan, okay? If God is giving you the opportunity, I believe He will. Okay?
sometimes in the class, there is an election of officers. Okay, di ba? So get involved in it. Get involved. Kasi kung kailan ka may pagkakataon na maging officer ng klase ninyo, yan yung may pagkakataon ka na maipahayag mo ang testimony ng Panginoong Jesucristo. Mag-excel ka sa loob ng classroom. Hindi lamang sa quizzes at saka sa exams. Mag-excel ka sa patutuo, mga kapatid. You see, sa mga patutuo. Pag nakita ng mga, alam niyo ba, darating ang panahon na sabihin, pag may kaguluhan sa loob, tignan niyo nga to, tignan mo, babanggitin ka. Yung classmate, tignan mo, magulo to si sige, magulo ka, papagalitan ka ni ganon. Diba? Ikaw na ang tinuturo. So anong ibig sabihin yan? May nakikita sa iyo nakakaiba. So you understand that? So you've got to understand what to do while you are in the school campus. You've got something. You've got to have something na dapat mong gagawin. Don't just be a student like others na magiging ordinaryong estudyante ka lamang. Be a special student. Pero hindi ka naman special child. Just a special student. Okay? Now, kinakailangan gawin mo ang dapat mong gawin pahabang nasa klase ka. Pag may mga dapat, alam mong inaayawan, magwawalis, okay, you don't need to do that. Alam ko may janitor ang mga eskwelahan. Pero pagka kinakailangan, may tawag ang pagkakataon mga kapatid, na ikaw ngayon ay may kinakailangang walisan. Mauna ka sa klase, magwalis ka. Hayaan mo maabutan ka ng mga estudyante, ng mga kapwa mong estudyante na nagwawalis ka. Always be the first as far as good testimony is concerned. Always be the man. Amen? Alright. So, yan mga bagay na huwag mong kakalimutan habang nandun ka sa klase. Okay? Now, pag maghihiwa-hiwalay na kayo, then encourage your classmates. Encourage mo yung classmates. Pag aalis na yung teacher ninyo, maghihiwalay na, aalis na siya, tapos na yung oras niya. Sabihin niyo, alright, classmates, let's give thanks to our teacher. Say, thank you, ma'am. Alright? So, ikaw ang naglilid ngayon. Tandaan mo, hindi naman ikaw ang presidente, pero dapat, kahit hindi ikaw ang presidente, inililid mo sila sa tamang behavior. That's character. Sino ngayon nagpapaalala sa kanila ng tamang character, mga kapatid? Yung anak ng Diyos. You understand? Yun ang mga simpleng mga kapatid. Pag dumating ang teacher, encourage mo yung classmates mo. Pag dumating, tayo kayo. Yung teacher, magugulat yan kasi hindi palaging ganun eh. Di ba? Magugulat sila. Only in that class. Bakit sa ibang class niya, hindi walang ganun? Kasi, ang kagandahan pa nga nito, kung sa isang klase, nandoon din yung taga rito eh. So sa buong klase, uniform kayo ngayon. O doon, bakit ganun? Parang parehas lang kayo. Magkasama po kami doon. Magkasama po kami sa church. Sana lahat ng classroom dito may kasama sa church ninyo. You understand what I'm saying? All right. That's it. Pag nasa school kayo. So, I hope hindi nyo nakalimutan yung bago kayo pumunta sa school. Alright? Gigising kayo. Tinuro ko sa inyo lahat yan, mga kapatid. Okay? Can you still remember that? Alright. Kung wala kayo naalala, balikan nyo yung YouTube last Sunday night. Okay? Now, I don't have time to go back to it. Okay? Let's keep going. Alright. Now, pagkatapos sa school, babalik ka na sa bahay mo. This is it. Okay? I don't know kung anong oras, I don't know kung kailan, gaano kahalayo yung bahay mo sa bahay. But what is important is, pagkadating mo sa bahay, kapatid, ang kauna-unahang tao na hanapin mo, yung magulang mo. Ulitin ko, parang hindi nyo narinig. Ang kauna-unang hanapin mo pagdating mo, hindi yung cellphone mo. Hindi yung tablet mo. Ang unang-unang hahanapin mo, magulang mo. Alright? And just in case na wala yung magulang mo, alright?
Now listen, fix yourself first. Tandaan mo, nasa bahay ka na. Okay? Magbihis ka. If you need to take a shower, please take your shower. Okay? Para ma-refresh ka. Okay? Alam ko sa buong, I don't know, sa college, kung merong fully air-conditioned ang room nila or ninyo, at hindi ko alam yan. But maybe to some, lalo na sa public school, hindi yata fully air-conditioned. So in other words, mainit, pinagpawisan ka na, listen, sanayin ninyo, kahit na bata pa kayo, sanayin ninyo ang sarili nyo na malinis. That is what we call decency. Laging disente kapag ka malinis ang katawan mo. Okay, tandaan mo, it's a part of your preparation kapag nag-asawa ka na. Kasi kapag nag-asawa ka na, pangit mag-asawa ka na nasanay ka na hindi naglilinis ng katawan. Okay? Alright. Now, so pag wala yung magulang mo, pag hinanap mo ang magulang mo, okay? Pag uwi mo ng bahay, hahanapin mo ang magulang mo. Pag nandoon ang magulang mo, say hello. Wag na wag kayong masanay sa hindi tama. Alam niyo mga kapatid, ang naging pattern, ang pangit na naging pattern, na form na pattern natin, yung mga estudyante umuwi sa bahay, bigla na lamang nagugulat ang magulang, "Oy, nandiyan ka na pala anak." Nakauwi na sa bahay. And then maya-maya, nakita niya na lamang sa kwarto, tulog na. Tapos nung nakita sa kwarto, hinintay na lang magising, "Anak, anong oras ka ba dumating?" You see, so walang kaalam-alam yung magulang. Listen, do not create a pattern that develops your bad character. Develop or create a pattern that will develop your good character. Are you getting the point, students? Okay, hanapin niyo magulang ninyo. Say hello, good afternoon po, or good evening. Alam niyo na kung anong dapat mo sasabihin. And then, bigyan mo ng kiss. Hug. Magulang. Baka siguraduhin niyo lang bahay niyo yun. Baka nag-side sweep kayo mga kapatid sa boyfriend nyo, sa girlfriend nyo. Okay? Nabigyan nyo ng kiss yung boyfriend nyo, girlfriend nyo, pero hindi ka nakapag-kiss sa magulang ninyo. I don't know. Maraming mga anak ngayon nahihiya silang mag-kiss sa kanilang mga magulang. Kiss is a recognition. Kiss is a recognition of relationship. You see? Naunawaan niyo yan? You see? Nakita niyo si Maki, nakikiss siya sa akin. Si Johnny, nakikiss siya sa akin. Sila, nakikiss siya sa... no, hindi na... Alright. Erase, mga kapatid. Okay? Tanggalin niyo yan dyan sa record. Okay? Now, listen. Si LG, ang ibig ko sabihin. Si LG, nakikiss siya sa akin. Si Isaac, si Dan Hill, yeah. And others. And... but you see, it's a recognition of relationship. It's a respect. You're paying respect sa iyong mga magulang. Okay? Tapos pagka, you spend time, few minutes. Okay? Ay, kumusta po kayo? Mukhang pagod na pagod kayo. Kunting tapik, hilot sa likod. You see, tandaan nyo, sila ang nagpapaaral sa inyo. Kinakailangan bigyan nyo ng encouragement yung magulang nyo na nagpapaaral sa inyo. Hindi yung parang may utang na loob pa sila sa inyo kasi nag-aaral ka, buisit ka. But anyways, erase. Encourage your parents. Okay? And then, kausapin nyo, kumusta po kayo? Nay, mukhang pagod na pagod kayo. Pagod na pagod kayo. Well, anyways, ako po, okay lang. Medyo nakakapagod. Strict yung teacher namin. Pero alam nyo, simula na nag-pray ako, hindi na siya stricto. Pinapabayaan niya na kami na wala kaming matutunan. Hindi na siya stricto.
Napakabait niya. Okay lang sa amin na makasero kami. Okay lang. Dahil lang sa prayer, kapatid. But you understand what I'm saying? Totoo po yan. Baka pag nag-pray kayo, baka maldita yung teacher ninyo at baka maldito, tirador yung teacher ninyo. Pero pag nag-pray kayo, Panginoon, ito pong teacher namin, mukhang tirador. Tiradorin nyo nga po ito, Panginoon. So you pray for them. It's so important. Amen. Are you getting the point? Come on, talk back to me if you can. Now, listen. After that, mag-uwi na kayo. Bahay na tayo, mga kapatid. Bahay na. Tatagal to. Okay, bahay na tayo. Nakauwi na tayo. Alright? Sa harapan na tayo ng magulang ninyo. And then sabihin sa magulang ninyo, alright, so spend time. Kumustahan? Kumusta po? And then, sa school, medyo nakakapagod po, sunod-sunod, ganito. Pero alam nyo, natutuwa ako, sasabihin mo, na kasi pinag-pray ako at pinag-pray ko yung gano'n. Parang ang gaan, everything naging magaan. See? Ganun ba? So, sinong magulang ang hindi matutuwa? Come on, talk back to my parents. Di ba? Sinong magulang ang hindi matutuwa na pagdating ng anak ninyo, nagpay respect sa inyo, nag-i-spend ng time sa inyo na makipag-usap? Alright? And then, say this. Magbibihis lang po muna ako. Magre-refresh mo lang muna po ako, magsha-shower lang po ako kasi mukhang napakainit na ng pakiramdam ko kasi meron po ako eh. Alam ko ang feeling ng meron kahit hindi ako nagkaroon. So, after that, pero pagkatapos po, babalikan po kita rito, tutulungan kitang mag-prepare ng ating dinner. Come on, come on, come on. Di ba? Sinong magulang ang hindi magkakagusto sa ganitong klaseng anak? Sinong magulang ang hindi magbibigay ng pambaon sa kanyang anak? And then, pagkatapos mo ng mga almost 2 hours na nag-prepare ng sarili mo, sabi mo sa kanya, ay ma, nakaluto ka na pala. Kasi ang tagal mo eh. Kaya bibilisan mo rin para makatulong ka. Alright? And then mag-prepare ganyan-ganyan. And habang nasa table, kapatid, start the conversation. While you are in the dining table, always start the conversation. Alam niyo, nagkakasanayan na po ngayon sa bahay na kumakain, kanya-kanyang cellphone. Subo, text. Subo, scroll. Subo. No. You start the conversation. Ikaw mismo, huwag ka nang magdadala ng cellphone sa table. Because you must show to your parents that you need a conversation. You need to talk. See? You need a fellowship. Tandaan mo, ilang oras ang i-spend mo doon sa school. At ilang oras din na wala ka sa presensya ng iyong mga magulang. Tapos nung nagkita na kayo, ang attention mo na sa cellphone. Come on, talk back to me. I'm trying to bring you into a family. Because ngayon may pamilya kayo pero hindi pamilya. Mga tao lang sa loob ng bahay pero hindi pamilya. Come on, come on. Let's be honest. That's the real situation. Maraming pamilya ngayon na ganyan po ang sitwasyon sa loob ng pamamahay. May mga tao sa loob ng bahay pero wala silang pamilya. Bakit? Kanya-kanya. Na hindi nga nag-uusap eh. So you understand that? Ang pinapakita ko po sa inyo ay isang pamilya. Alright, nandun na kayo sa pagkain, start the conversation, and then, listen, be sure that you have a plan. Pagkatapos ng pagkain ninyo, okay, may timetable kayo doon, and then pagkatapos niyan, ako na po ang maghuhugas. Ako na po magpahinga na kayo. Kasi alam ko na pagod kayo habang wala ako rito. Alright, listen. Sila yung naghahanap buhay para kumita ng pera para makapag-aral ka. Ikaw naman ngayon ang magtrabaho na wala kang perang tinatanggap mula sa kanila pero nag-aaral ka. You understand that? And so after that, kung maghuhugas, ganyan. Alright. And then, get back to them. Kung wala na sila sa sala, nasa kwarto na sila, alright, knock. Okay. Sabihin mo na sa kanila, everything is done. Sabi ni LG, all done. Okay? Pagkatapos niya, sabihin mo na, tapos na po, papasok na po ako sa kwarto,
mag-aaral na po ako. Okay? And maaari pong baka hindi na po ako lalabas kasi mag-aaral na po ako at maaaring tulog na rin po kayo. Pero bago po ako pumasok ng kwarto, pwede po ba tayong mag-pray muna? Wow. Yeah. Come on, come on. May nagsusulat ba nito? Put this in your record and do it in your house. You see, this is how you enjoy your family, brethren. My question is this, are you still enjoying your family? Do you have things like this in your home? Huh? Meron po ba kayo dito sa bahay ninyo? Pag-uwi ninyo, ganun. Papaalam kayo, alright, pasok po una ako sa kwarto, and then, bago po ako pumasok, kasi alam ko baka mamaya tulog na kayo, and then, mag-pray na lamang po muna tayo bago po ako pumasok ng kwarto. So after that, boom. Pasok ka na sa kwarto. Aral. Alright? Now, sa pag-aaral, alin sa subject mo ang mahirap at hindi mo gaano nakukuha? You listen to me now. Huwag kang mahihiyang magtanong sa classmate mo or sa ibang nakakaalam ng subject mo. Listen, kayo mga nandito sa church nito, marami ritong napaka-knowledgeable sa mga subjects. You see, wag lang sa math. No. Marami ritong magagaling sa math, mga kapatid. My favorite subjects. Yan, pinakang-paborito kong subject kasi hindi pinag-aaralan yan, number yan eh. Hindi, wala kang dapat sa ulo yan. Isang bagay na kinakayo, awan ko sa mga subject, yung memorize. Yun ang ayaw na ayaw ko. Pero ang math, wala kang, pag meron kang formula, madali mo na sagutin. Kaya kung gusto nyo magpatulong sa math, magpatulong kayo kay Roy tsaka kay Willie, okay? All right. Now, listen, here's the thing, kapatid, okay? Huwag kayong mahiya na magtanong. Pinag-uusapan natin dito is preserving the testimony of your Christianity. Okay? Christianity is a lifestyle. You've got to live it. Okay? Now, ang sabi ni Solomon sa binasa natin, mga kapatid, whatsoever. Okay, is it clear? Now, let's go to the book of Philippians. Kung makikita natin na I believe Solomon has knowledge about Solomon. Di ba? Sa Proverbs ni Solomon, ganun ang mga alam. In the book of Philippians chapter 2, mga kapatid, look in verse number 14. Ano sabi sa verse number 14? Philippians chapter 2 in verse number 14. Come on. Do all things without what? Murmurings and disputings. Okay? That ye may be what? Blameless and harmless. The sons of God without what? Rebuke in the midst of a crooked and perverse nation among whom ye shine as lights in the world. Now think about that. You're the light of this world. You see? Now, ang iiwasan natin dito mga kapatid is magmurmur tayo sa magandang dapat nating gagawin. Now, do you understand? Ang problema ngayon mga kapatid, listen, kaya ko sinasabi sa tinuturo sa inyo ito, mga kapatid. Kasi ngayon, maging ang mga magulang, parang may feeling na lamang sila ng compliance sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. There is no more joy. Bihira na mga magulang ngayon na natutuwa na magpaaral sa kanilang mga anak. Ang tawag na lamang doon ay compliance kasi tungkulin ko para alin ang aking anak eh. You see? Pero yung matutuwa sila sa pagpapaaral ng kanilang mga anak, bihira mo nang makita. Bakit? Dahilan din sa mga anak na habang nag-aaral, parang gusto lang maging hari na at maging reyna ng tahanan. And they're doing the things, mga kapatid, in the home, murmurings. Pagod nga ako, galing ako sa school eh. Tapos nag-aaral, nag-aaral nga ako eh. Pero nag-i-scroll yan sa loob ng kwarto. See that? Students, gusto nyong tumalino kayo na sila walang, sabi nila, likas talagang matalino yan. No, hindi ko naniniwala. Lahat ay pwedeng maging matalino. Ang matalino ay nakikita sa diskarte.
Kanina lang may tunuturuan ako rito, may kinakounsel ako rito kaninang umaga. Sabi ko, alam mo, maganda nga yan. Sabi ko, pagka nagkaroon ka kasi may problema siya sa pag-uutang eh. Sabi ko, kung kanino ka nagkakautang, kausapin mo, nakautang ka sa kumpanya, ay magandang pagkataon yun. Sabi mo sa kanya, baka naman pwede mo akong ma-offer ng trabaho para makapagbayad ako ng utang ko sa iyo. Di, nakapasok ka na. Nakatrabaho ka na. Yung isa nga, walang trabaho, anong ginawa? Pumasok sa restaurant. Pagpasok sa restaurant, nag-order ng pagkain. Pag-order ng pagkain, tapos na siyang kumain, sisingilin na siya. Sabi niya, wala po akong pera. Okay? Wala siyang pera. Bakit ka kumain na walang pera? Kasi po gutom na ako eh. Wala kang pera. Oo nga po, gutom na ako. Pero mababayaran po kita. Paghugasin niyo po ako ng plato. Lahat dito, pinapangako ko sa iyo. Ano man ipatrabaho niyo sa akin dito, tatrabahuin ko, mabayaran ko lamang po yung kinain ko. Sige, pinatrabaho siya. Habang nagtatrabaho siya, pinakita niya ang galing niya sa pagtatrabaho. Nakita siya ngayon ng boss. Sabi niya, pwede bang magtrabaho ka na lang dito? Ay di, sabi niya, opo, actually po, naghahanap talaga ako ng trabaho. So anong technique niya para makapasok siya ng trabaho? Kumain na hindi nagbayad. So alam niyo na sa mga walang trabaho rito. Pinakita niya ang sipag niya hanggang sa maabot niya ang managerial position. Saan nagsimula? Sa pagkain na walang bayad. See, there's someone saying, mga kapatid. Now, diskarte, yun ang talino na tinatawag. Alright? Sigurado ko bukas maraming puno ang restaurant na walang bayad, mga kapatid. But, listen, yan ang talino. But listen, here's the thing, kapatid. Magtanong ka sa mga nandito. Kaya nga meron tayo, listen now, ito na yung sinasabi ko, yung connection natin. Alright? Parang hindi ko matatapos ito ngayon. Alright? Now, listen, few minutes lamang po. Give me until 6:30 right now. Okay? Now, listen. Here's the thing. Are you still listening? Alright. Now, makikita niyo mga kapatid, yung connection natin dito, meron tayong grupo sa mga bata, meron tayong junior church. Okay? Now, si Brother Archie pwedeng i-encourage yan. Si Brother Albert pwedeng i-encourage yung mga bata na kung nahihirapan kayo, alright, magtanong kayo sa nanay ninyo at kung wala nang may sasagot yung nanay ninyo, kasi iba na ngayon ang pag-aaral mga batid eh. Yung pinag-aaralan ng grade 6 ngayon, college na para sa mga magulang noong araw. But anyways, lalong-lalo sa math, huwag niyo tatanungin ang magulang ninyo. Okay? Pero pagdating sa cash, doon kayo magtanong. Alright. Sabi niya, hindi, wag mo kong pabilangin ng numbers. Ilagay mo yung cash, kaya kong bilangin yan. Alright. Now, listen, makinig kayo na mabuti. Huwag kayong mahiyang magtanong. Alright? Yung sa junior church, pwede kayo magtanong doon within the community. Pagdating sa mga grupo-grupo, hanapin niyo yung kagrupo. Kaya ang problema, mga kapatid, maraming mga kabataan na ayaw makisama sa grupo. Hindi nila alam na yun ay pakikinabangan nila pagdating sa kanilang pag-aaral. Pwede mong tawagan, pwede mong i-message. Di ba grade ano ka rin? Ano mo ba, high school ka rin? So okay, nadaanan mo ba itong subject na ito? Kasi meron akong dito, nahihirapan ako eh. Pwede mo magtanong sa iyo? So kayo mismo nagtatanungan within the group ng teenagers at within the group of team prep kung kayo nasa college na. Kung kayo man ay nagtatrabaho, at least you can ask something, you can ask counsel from your group mate. Are you with me? Kapatid, yun, huwag kayong mahihiya magtanong. Yung mga iba sa inyo, itong mga babae, ang course ninyo na tinitake nyo ngayon is nursing. Maraming nursing dito at maraming mga nurses dito. You see, maraming mga registered nurse na rito, mga kapatid. You see, ano man ang subject, maraming mga IT, ET, nandito na, mga kapatid. You see, pwede na kayong magtanong. Kaya nga napakahalaga yung grupo ninyo na mag-establish kayo ng magandang relationship within the group. Come on, talk back to me if you can. You see, mapapakinabangan ninyo habang nag-aaral kayo.
Ngayon, remember, hindi mo na ibabother yung parents mo na tulog na. Nandun ka lang mag-isa sa kwarto, pwede mo i-message. But be careful, message talaga na kapag-pakinabang. Hindi yung nag-pray na kayo at nagpaalam na kayo na mag-aaral ka na tapos nakikipag-chismisan ka pa, nakikipag-chat ka pa, tawanan lang na walang kwenta, kinabukasan, puyat ka, hindi ka makakagising na maaga, hindi ka magiging blessing sa magulang mo. Yung magulang mo pa ang magnanak ng pintuan mo, sasabihin mo, anak, papasok ka pa. Buisit ka. See, you understand what I'm saying, mga kapatid? Students, are you listening? You can be a blessing while you are studying. Be a blessing to your parents while you are studying. It can be done. You can make it. You can do it. See? Now, kaya nga napakahalaga na maipakita mo sa parents mo na meron kang sinusunod na schedule. Write it down. Isulat mo. Kasi hindi mo masasaulo lahat ng sinasabi ko sa iyo. You need to write it down. Gagawin kong gabay ito sinasabi ni Pastor, and I'll see to it na magiging blessing ako sa aking parents habang nag-aaral ako. Oh yeah. Parents, aminin natin, hindi tayo nanggaling dito sa ganitong klaseng sistema. Come on. Wala tayong ganito nung araw. Ang alam ko lamang noon, nakapulupot na sinturon na hinahanda ng tatay ko pag nagluko ako. See? But listen, we need to take heed to this. Pay attention to this. Be a blessing to your parents. Students, make a list ng mga gagawin mo. Write down things to do. Masanay ka na ng disenteng buhay. Kasi, listen now, here's the most important thing. Pagkatapos mo mag-aaral, magtatrabaho ka, habang nagtatrabaho ka, makakaisip ka na mag-settle sa buhay mo. In other words, makakaisip ka ng mag-asawa. Kapag ka nasanay ka, listen. Young people, I know what I'm talking about. I know my time, I know my purpose, I know my intention. You will come to the point na makakaisip ka ng mag-asawa. Kung nasanay ka sa disenteng pamumuhay, pipiliin mo ang disenteng pag-aasawa. Pipiliin mo ang disenteng pag-aasawa at pipiliin mo ang disenteng mapapangasawa. Kung nagwara-wara ka sa buhay mo, warak ang mapapangasawa mo. Sapagkat madali kang ma-attract sa kung sino ka. Pero kung hindi ikaw yun, hindi ka ma-attract. Kung hindi ka naglaro sa buhay mo, hindi ka makikipaglaro kahit kanino pa man. Pagdating sa pag-aasawa. I hope you understand what I'm talking about. You see, that's the very purpose of this. I'm trying to give you a pattern. Pattern of life. You see, so you can follow it, you can live it, so you can live a decent, holy living, holy life. Are you getting a point? Kapatid, listen now. Habang bata pa kayo, mas magandang. Yan ang sinasabi ni Solomon sa chapter 12, verse number 1. Anong sabi? Let's go back to it. Okay, tingnan natin. Konsultahin uli natin si Solomon, mga kapatid. Chapter 12, verse number 1. Are you with me now? All right, put it in the screen, please. Remember, now die, in the days of thy, that's it. In the days of thy youth, you can build and create a pattern of life. Well, the evil days come not. Ano yung evil days na yun, kapatid? Yung mahirap ka na mag-form ng pattern. Because everything is dark na. Mata mo, mahina na. Bata ka pa, kapatid. Ito rin sinasabi ko sa inyo, para maunawaan nyo. Bata ka pa, pero matanda ka na. You are already old at 20. I'm not old at 60, buddy.
I can do push-up, I can lift weight, I can run. Mabagal na nga lang. But I'm telling you, I want to die young at old age. Bakit? Hindi ko sasayangin yung young age ko. Yan ang sinasabi ni Solomon. Well, the evil days come not, nor the years draw nigh when thou shalt say, I have no pleasure in them. Enjoy your youth. Enjoy your youth. Kapatid, ilan sa atin dito ngayon, you're already old at 20, you're already old at 30. Listen, si Abraham, ilang taon siya bago siya nanganak kay Isaac? See that? 100 years old. Ilang taon si Moses nung sumunod siya sa panawagan ng Panginoon? 80 years old. Not 80 years old. 80 years young. Bata pang 80. Pero ngayon, matanda ka ng 30. Matanda ka ng 40. Hindi mo na magawa yung ginawa ni Moses. Hindi ka na makapanganak at the age of 100. Bakit ikaw, pastor, kaya mo? Subukan mo. But anyways, ang sinasabi ko mga kapatid, ang ibig ko sabihin, I want to die young at my old age. Iba sa inyo, kabata-bata nyo na, ang tandaan nyo pa. Ang tandaan nyo na. See, here's the thing. Habang nandiyan ka pa sa kalakasan mo, huwag mong sayangin. Once you waste your days, it's already wasted. Okay? And makikita mo, mga kapatid, ilan sa mga, tira niyo, kanina, inoobserbahan ko kayo itong mga nasa harap, malayong bata pa kayo sa akin, pero naduduling na kayo habang nakikinig kayo sa akin eh. Hindi na makayanan nila yung nakatingin na, Amen. Nagkukunwari pa. Tapos titingin sa Bible. Nakayuko. Akala mo talaga may binabasa. Nagulat pa bakit basa yung Bible niya. So you understand? Brother, young people, listen now. I hope you understand kung bakit ako nasa harap nyo ngayon. I'm trying to help you. I'm trying to help you to enjoy your youth. Like Solomon, sabi ni Solomon, remember now, it's true. Now is the time. While you are young, remember your Creator. And to remember is to act what God wants you to do. Act on it. If God tells you to do this, all right, act on it. Sige. Pakita mo, kaya kong gawin ito. Gagawin ko ito, Panginoon. Yan kung paano mo ma-enjoy ang inyong kabataan. Isang araw, gusto mo nang gawin isang bagay, pero sabihin mo, hindi ko na magawa. Bakit? Naalala ko si Brother Sam, may pinakita siya sa akin dating full-time dito. Ngayon, mga kapatid, hindi ko sinasabi na ako'y nagja-judge o ako'y nagko-condemn. No. Sinasabi ko lamang ito sapagkat this is really vanity. Life is really vanity. Lumilipas. Dating full-time dito, mga kapatid. Nung umalis dito, nag-quit, bumalik sa bisyo. Ngayon, yung kanyang isang paa, bakal na. And he is not that healthy anymore compared nung nandito siya. Sabi niya, siya mismo umaamin, bumalik siya sa bisyo. Ngayon, nakabakal na yung kanang kamay niya, kanang paa niya. Nakabakal na. So you understand? How will you enjoy? Sabi ko sa inyo, ang tanong ko sa inyo, it's not how old are you, but how do you feel at your age? Sa edad mo ngayon, anong pakiramdam mo ngayon? You feel young? You feel old? It's about feeling, kapatid. Kaya nga, anong ginagawa mo ngayon? Sa age mo ngayon, ano yung activity mo?
or activities? Ano yung nagpa-fire up sa iyo? Ano yung nagmo-motivate sa iyo na gumising ka ng maaga? Ano yung nagmo-motivate sa iyo na magbukas ka ng Biblia? Ano yung nagmo-motivate sa iyo na magluto ka? Ano yung nagmo-motivate sa iyo para maging blessing ka sa magulang mo? Ano yung motivation mo? Enjoy your youth. Enjoy your youth. To enjoy it, just go back to the conclusion of Solomon. Fear God. Why? Because the beginning of wisdom is, shout it, fear is the beginning of wisdom. To fear God, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. I hope I'm clear tonight. Did you get something, students? Let's all stand, please, and let's make business with God. Parents, let's pray with our children. Pray with your family. Pray with your family. Let's come to the throne of God. Father, we thank you for this message tonight. Thank you, oh God, for giving us this opportunity to talk and to give guidance to the students, oh God. Thank you for this great time na makakapakinig po kami kasama mga estudyante, Panginoon, ng inyong salita. Please, huwag niyo pong paintulutan na parang bula lamang ito na mawawala, Panginoon. Kundi ito'y maging gabay nila habang sila po ay nag-aaral. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo ang kanilang paglapit po sa inyo. Your heads are bowed, your eyes are closed. You go ahead and pray with your family. Pray with your visitors. Pray with your disciples. Let's make big business with God. Let's do it.
Dakilang Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Thank you for the families who prayed together. And for those who have their disciples, oh God, and their brothers and sisters, though their parents are not around. Thank you, oh God, for bringing them here to pray together. Thank you for the message we heard tonight. Let it remain in the hearts of our young people, especially to the students, oh God, that they might be able to take heed in it and they can make it hanggang sila po'y makatapos pag-aaral at magkaroon ng magandang relationship. Being a student is not the end, but being a blessing is the main goal. Thank you, oh God. And bless those who came and prayed into thy throne, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. All right, thank you. You may be seated. And I hope you learned something. Amen. Did you learn something? Students, did you learn something?